Si Andrew E. Ano ang sigaw? 12! 12! 12! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tiga-Pasay, mga tiga-Metro Manila. At nabisita po tayo na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita nyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po, at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, 8 po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nailuklok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagseserbisyo sa inyong lahat. 7 naman ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa ganitong klaseng trabaho, subok na sa mababang kapuluan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary ng ating nakalihim ng isang departamento. Andyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda ang naging performance niya. Andyan din po at naging Secretary Tulfo ng DSWD. At
napakita sa atin. Kaya po, napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Siya po, sa administrasyong ito, siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay ang nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Benhor, ni Secretary Benhor, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa niya at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada na basta daldal ng daldal, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate not to oppose but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahangad na panggulo. Wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig nyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aking kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Mayor Abalos dati ng Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Nandyan naman si Mayor Abby Binay na maraming dalampala galing sa Makati. At siya po ay humawak ng Makati, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam nyo po, baka hindi nyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto rin ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Ay vice mayor naman siya ng Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagseserbisyo sa publiko. Hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan.
at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, 4 po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhur Abalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At ang problema lamang, pagka ito nasa napagsama-sama mo mga abogado, alam mo na, magkasama po na lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan na nagtatalo sila kung sino yung pinakamagaling na abogado. Yun lang naman ang problema. At sa panggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nanggaling. Unahin po natin si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Erwin Tulfo naman na Dabawenyo ay siya'y lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu, kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Amy ay, alam nyo naman siguro, si Imelda, 100% waray po. At alam natin, baka hindi nyo po nalalaman, na ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo, mga Ilonggo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad. Hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na pang sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa iligal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, magkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nahaharap sa krisis. Magkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyong pagtutunan.